Mr. Beast, I hope you see this. I'm sweating. I saw people tattooed my face on their skin. And now I'm tattooing Mr. Beast on my back. Sakit. Uulitin ko, hindi po ako gaya-gaya kay Mr. Beast. Mr. Beast, hope you see this. Cringe, desperado, bobo. Walang kinalaman si Mr. Beast dito, kupal. Yung tattoo mo ang pangit. Bakit ka nag-thank you? May mga tama po sa mga maling sinasabi ninyo. If you want inspirational real story, watch this video until the end. Bakit ko nga ba pinatattoo si Mr. Beast sa aking likuran? Sino nga ba si Mr. Beast sa buhay ko? At anong gagawin ko pag di ako pinansin? Sa sugal raw ako pumaldo at hindi kay Mr. Beast. Sa paliwanag kong ito, maraming malalaking tao ang mai-involve dito sa social media. Wala po akong pake kung mapapansin man ako o hindi. Dahil nung nagsimula ako, wala rin namang naniniwala. Nung nagsimula ako, ang mga natanggap ko ay puro pangungutya. Kung anong narating ko ngayon maliban sa akin, sa pamilya ko at sa Panginoon, si Mr. Beast ay isa sa 3 tao na naging rason kung bakit nandito ako ngayon. This is the first ever biggest portrait tattooed on my skin. It's burning. First of all, pinatattoo ko si Mr. Beast as my way of saying thank you. Nagpapansin ba ako? Yes. Nagpapansin ako, ba't hindi ganun kalalim? At kung mapansin man ako, ang saya ko aabot hanggang langit. Isang karangalan rin yan sa atin dahil si Mr. Beast ay one of the most followed content creators sa buong mundo. At kung hindi naman, it's okay lang. It's not that really necessary. Pero meeting Mr. Beast in real life is one of my bucket list before I die. Bakit? Ito po yung pinakaugat sa lahat. Long time ago nung nagsimula ako sa vlogging industry, kung sino yung sikat, siya yung bibisitahin at iva-vlog. As walang alam, walang mentor, starting from nothing. Kung ano yung nakikita at nauuso, yun yung mga ginagawa ko. Gaya ng ginagawa nila. And this is the very interesting part. Grab company was looking for 100 aspiring content creators all around the world. Kung hindi man ako nagkakamali, I passed my entry at sa awa ng Diyos, dito niya ako nilagay. Kabilang ako sa naging scholar ng Grab sa Nas Academy. Kung familiar kayo kay Nas Daily, lahat ng mga thoughts ko how to get viral ay na-confirm ko doon. At doon ko rin naintindihan how social media works and how to hook audiences. Ngayon, hindi sa pagmamayabang, naisip ko pa lang ang video na aking gagawin. Alam ko na kung magva-viral ito o hindi. Mr. Beast, your face is bigger than mine. Fast forward po tayo. Nung nag-aral ako, meron akong mentor si Stefanos, isang magaling at nakaka-motivate na tao. And since si Mr. Beast ay isang top YouTuber, siya ang palagi naming example sa klase. And that time, wala akong ideya kung sino si Mr. Beast. Nung chinek ko, hindi muna ako nagkaka-interes. Kasi nung nakita ko yung pool na pinuno niya ng Orbis, parang nababaduyan ako. And then I checked his channel. At nakita ko doon ang mga mababangis na content niya. Doon ako humanga. And honestly, nasabi ko, kaya nating gawin to. Kasi sila kumakain ng masasarap, nakakatulog ng magandang higaan, at may magandang buhay kumpara sa atin. Tayo kahit saan tayo ang babangis natin. Nakita ko yung I ran a marathon in a world's largest shoes. Noon mga 100 million views pa yun. So naisip ko tong i-break. Minotivate ko yung mga kasamahan ko. Sabi ko, kahit 1% lang na views, kaya natin to. Masaya na tayo pag naabot natin yon. Kasi sa 100 million, 1 million na yun Pero ang first problem ay wala kaming pera. Tapos nag-post ako na eto yung gagawin namin, i-break namin ang ginawa ni Mr. Beast. And then may mga nagpapadala ng tulong, barya-barya. So alam ko hindi kami pwedeng makapagpagawa ng shoes kasi sobrang mahal nun. At nakalikom lang kami ng 15,000 pesos. At 3 kami. Overnight, pinag-isipan ko paano ma-execute. Advantage sa amin kasi nakatira kami sa Carcar City, Cebu. At ang lugar na to ay kilala sa paggawa ng mga sapatos at tsinelas. At since wala kaming budget, naisip ko, why not pinakamalaking tsinelas na lang? Kaya yon, nagkasya. At bago pa man namin ginawa ang challenge, wala pang reels nun. In-upload ko muna ang short video sa TikTok. Ang sabi ko, let's try the world's largest sleeper. Mr. Beast, hope you see this.
pero nakat na yung video. Within 24 hours, umabot ito ng lagpas 20 million views sa TikTok. Pero naban yung TikTok ko. Bago pa man ito nangyari, napansin ito ni Khaby Lame. At nung time na yon, sobrang sikat ni Khaby. Umani ito ng grabing millions of views. At marami pang sikat na TikToker ang nag-stitch. Pagkatapos sa aming challenge, inedit ko agad ang video at in-upload. Umabot lang ng 14,000 views at hindi na tumubo. So I was like, bakit parang walang kwenta? Yung kay MrBeast ang daming nanood. Hindi ko natanggap yung pangyayari. So I deleted the video and then upload ulit. Mas lalong sumama at humina yung views. And then the next year, dinilit ko ulit pero hindi ko na ni-re-upload. So I was like, I keep on checking MrBeast video. And this one video from other uploader, may interview si MrBeast na parang podcast. Nag-share siya doon ng strategy how to get viral. Kung paano siya nagsimula, kung ano ang mga ginagawa niya, yung mga strategy niya, at hindi ako naniwala. Sabi ko, syempre masasabi mo yan kasi sikat ka na. Pero piniplay ko yun paulit-ulit habang nagluluto ako, naglalaba, kasi meron akong subwoofer. Piniplay ko ng malakas. And then I was like, paano kaya kung susubukan ko yung mga sinasabi niya? Eto yung tumatak talaga kay MrBeast maliban sa storytelling. Sabi niya, if you can edit 1 hour, try to make it 2 hours. If you can make it 2 hours, try to make it 4 hours. Doon ko naintindihan, kahit wala akong ginawa, play. Nakita ko doon mga kamalian, yung mga kailangan kong baguhin, kailangan kong i-improve. Doon ako nagkaka-interest. And then kahit narinig ko na yon, araw-araw ko yung piniplay. At nung natapos na, in-upload ko ulit. And since nasanay na akong hindi magva-viral, umalis muna ako kasi in-invite ako ng birthday celebration. So after 8 hours siguro, habit ko kasing chine-check yung mga pages ko. Nung chinek ko yung page, umani yung videos ng 500,000 views. At doon ko napatunayan na lahat ng sinasabi ni MrBeast sa video niya ay totoo. And by the way, ang gamit namin doon sa vlog ay cellphone lang. Wala pa kaming gadget. At simula nun, yun ang nagbigay sa akin ng landas na tatahakin. Hanggang ngayon, I keep on observing and watching MrBeast videos. Hindi po ako gaya-gaya kay MrBeast. Para sa akin, tinatawag ko po itong inspired. At dahil siya yung aking standards, may mga ideya kaming magkatugma. And yes, may mga challenges siya na ginawan ko ng Pinoy version. Uulitin ko, hindi po ako gaya-gaya kay MrBeast. Dahil si MrBeast ay hindi na magaya. And I think wala nang makakagaya sa kanya. Sa sugal raw ako pumaldo, hindi kay MrBeast. Sobrang dali lang isipin at sabihin nun. Ikaw na nagsabi niyan, subukan mo nga mag-promote. Baka hindi ka makakuha ng isang register. Hindi po ganun. At maliban po dyan, palagi naming sinasabi na be responsible. It's our choice po. Ang laro ay ginawa para amusement. Pero iniba ng iba. Tapos pag natalo, sinisisi ang iba. You may play and you may not. It's your choice po. Maliban sa Panginoon, naging ganito kami dahil sa aming paghihirap, creativity at dedikasyon. At gaya po ng karamihan, ako rin po ay tao lamang. Hindi sa pagmamayabang pero may mga tao na rin po na nagpapatato ng aking mukha. Ako'y gaya nila, sumasaludo at umiidolo. Sa pagpapakita po ng respeto, wala pong masama. Mas masama yung mga taong nagsasabi ng hindi maganda sa kapwa at yung mga taong nanghihila pababa. Mapansin man o hindi, dala-dala ko sa likod ko ang aking idolo. Still MrBeast the best. Kahit ganito ako, sobrang dami na rin ang natulong ko. Ilang milyon na rin. At galing po yan sa bulsa ko. Pinaghirapan ko po lahat yan. Sa totoo lang, pwede ko naman suluhin yan. Sa mga walang alam, check my past videos. Kung ilang tao na at gaano na karami ang ating natulungan. At kahit pa man ganito na maraming nagsasalita ng masama, magpapatuloy kami at walang makakapigil sa amin. Maraming salamat. That's okay, MrBeast got your back. Mr.